Munich police say about 250,000 people joined a rally protesting against the Islamic Republic of Iran. Ang Munich ngayon ay naging bagong pandaigdigang entablado para ipakita ang suporta sa mga nagpoprotesta sa Iran. Mahigit sa 200,000 na tao ang lumabas sa mga kalye sa third largest city ng Germany at nagprotesta laban sa gobyerno ng Iran. Sa Munich, mga 250,000 na tao ang lumabas sa kalye para magprotesta laban sa Islamic Republic of Iran. Habang nangyayari ito, nagkikita-kita rin ang mga world leaders para sa security conference ng lungsod. Ayon sa mga protesters, mahigit sa 40,000 na tao ang namatay sa kasamaang palad at alam ito ng buong mundo. Gusto nilang ipakita na ang gobyerno ng Iran na namumuno ngayon ay puro terrorists. Ipinahayag ng mga nagpoprotesta ang kanilang galit sa deadly crackdown noong nakaraang buwan sa mga nationwide demonstrations sa Iran na ayon sa human rights groups ay nag-iwan ng libu-libong patay. Habang marami ang may daladalang banners na may pro-Trump slogans, habang ang iba ay may placards na sumusuporta sa exiled na anak ng huling Shah ng Iran na si Reza Pahlavi na nanawagan sa US President na tumayo kasama ng mga tao ng Iran. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang mga protesta para sa suporta sa mga tao ng Iran ay kumalat na lampas sa Los Angeles na may major demonstration sa Canada, sa London area at iba pang lungsod sa Europe. Sa mga lungsod tulad ng Toronto, Vancouver at Montreal, nagtipon ang malalaking crowd sa public squares na nagpapakita ng Iranian flags at nananawagan ng international support at political change. Sa London, libu-libong tao ang nagtipon malapit sa Parliament at iba pang central landmarks, sumisigaw para sa kalayaan at hinihikayat ang Western leaders na maging mas malakas ang stance. Sinabi ng mga reporter na ito ay hindi lang ang pinakamalaking protesta sa kasaysayan ng Munich Security Conference, kundi maaring isa sa pinakamalaki ring demonstrations na nakita ng lungsod. Libu-libong Iranian flags ang minagayway kasabay ng German flags at banners mula sa US, Israel at halos lahat ng European country ay makikita. Naglakbay ang mga participants mula sa buong Europe at pati na sa Australia gamit ang buses, trains at planes, lahat para ipakita ang solidarity sa mga Iranian na lumalaban sa rehimen. Sa gitna ng crowd, direkta na kinausap ni Reza Pahlavi si Trump. Sinabi niya sa US leader na ang kanyang efforts para labanan ng brutality ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao ng Iran, sabay sabi, "Help is on the way and they have faith in you. Help them." Pinuri niya ang presidente at sinabi na maaaring maalala siya ng kasaysayan kasama ng pinakamalalaking heroes na lumaban para sa freedom. Narinig ng mga tao ng Iran ang sinabi mo na help is on the way at may faith sila sa iyo. Ginawa ng mga eksperto na malinaw na ang demonstrasyon ay hindi nagpapakita ng kagustuhan na ibalik ang monarchy. Paulit-ulit ding sinabi ni Pahlavi na ayaw niyang maging hari. Sa halip, tumutugon siya sa tawag ng mga Iranians na mamuno sa isang transitional process para lumayo sa kasalukuyang brutal na regime. Nangako siya na gagabayan niya ang movement patungo sa free at transparent elections para hayaang piliin ng mga tao ng Iran ang anyo ng gobyernong gusto nila. Ang mga kalye ng Munich noong araw na iyon ay hindi lang protesta. Ito ay isang mensahe. 250,000 na tinig ang nagkaisa, nananawagan para sa change, para sa accountability at para sa hope. Sa isang bansa kung saan matagal nang pinipigil ang pag-asa, ang Iran ay bumabagsak. Ang mga landmarks ng Tehran mula 1979 ay gumuho na sa rubble at dust. Ang mga kalye ng 21st century Iran ay parang Middle Ages na. Sa isang banda, nagugutom ang mga tao, pinipilit magtrabaho ng isang buwan para makabili ng 1 gram ng ginto. Sa kabilang banda, isang metropolis na may 10 milyon na residente ang nakamasid sa mga gripo na tuyot, naglalabas lang ng tunog ng hangin imbes na tubig. Ang buhay ay naging daily struggle, hindi lang para sa tinapay, kundi para sa pinaka-basic na pangangailangan. Sumisigaw ang mga tao habang may hawak na cans, desperado na makakuha ng sapat na tubig para mabuhay. Ang regime ay bankrupt, hindi kayang panatilihin ang order. Habang pinagdedebate ng parliament ang impeachment, ang mga kalye ay nagdedeklara ng collapse ng authority, sumisigaw, "Shut it down! Shut it down!" Ang Iran ay hindi lang economic crisis. Ito ay nakaharap sa pinakamalalim existential collapse sa kasaysayan nito. Wala ng tubig, nawalan ng halaga ang pera, at ang estado mismo ay nawalan ng control. Noong December 30th, isang state of emergency ang diniklara sa Tehran. Sarado ang government offices, universities, schools, pati na ang stock exchange ng bansa. Ang verified footage mula sa kalye ay nagpapakita ng kompletong reversal ng power.
Sa mga lugar na dating kontrolado ng Iron Fist ng militias at Revolutionary Guards, hindi na tumatakas ang mga nagpoprotesta. Tahimik silang nakaupo, pinipigilan ang mga daan habang umatras ang pulis. Sa taas, si Supreme Leader Ali Khamenei ay nawawala na ng 3 araw mula nang sumiklab ang krisis. Ang rehimen ay walang ulo. Ang chaos ay kumakalat, ipinapakita ng mathematics ang lalim ng collapse. Ang Iranian rial ay hindi lang bumagsak, halos nawala na. Ang 1 gram ng ginto ay nagkakahalaga ng $140 sa Tehran, habang ang official minimum wage para sa isang buong buwan ng labor ay halos $110 lang. Hindi na kaya ng sahod ang pang-araw-araw na buhay, lalo na ang pagbili ng basic commodities. Ang protests na nagsimula noong December 28 ay mabilis lumakas. Sa ika-4 na araw, ang black market rate ay umakyat sa 1.45 million rial to dollar. Isinara ang Grand Bazaar, ang historic heart ng Tehran. Umabot ng higit sa 50% ang inflation, tumaas ng higit sa 66% ang presyo ng pagkain sa loob lamang ng 1 taon at hindi na makabili o makapagbenta ng goods ang mga merchants. Ang nagsimula bilang economic protest ay mabilis na naging political movement. Ang pakikibaka sa Iran ay hindi lang limitado sa mga hangganan nito. Sa Munich, mga 250,000 na tao ang lumabas sa kalye para magprotesta laban sa Islamic Republic habang nakikita-kita ang mga world leaders para sa city's security conference. Pinakondem nila ang deadly crackdown noong nakaraang buwan sa nationwide demonstrations na ayon sa human rights groups ay nag-iwan ng libu-libong patay. Marami ang may banners na echoing pro-Trump slogans habang ang iba ay may placards na sumusuporta sa exiled na anak ng Iran. Pero ang movement na ito ay hindi tungkol sa pagbabalik ng monarchy. Kapag nanawagan ang mga nagpoprotesta ng regime change at democracy, nagkakaisa sila sa isang goal: lumayo sa Islamic Republic at patungo sa system na kumakatawan sa tao. Ang anyo ng gobyerno sa huli, kung republic o constitutional monarchy man, ay pipiliin sa ballot box. Ang pinakamahalaga ay tanggalin ang kasalukuyang rehimen ng mabilis at ligtas para sa mga tao ng Iran na magkaroon ng system kung saan ang kanilang boses, values at choices ay makikita sa leadership. Si Reza Pahlavi ay inilagay ang sarili bilang transitional figure na handang gabayan ang Iran sa panahong ito ng upheaval. Ang kanyang role ay hindi magpatupad ng monarchy, kundi tulungan ang mga Iranian na tukuyin ang kanilang future. Ipinapakita ng analysts na lumalaki ang suporta niya sa mga Iranian at sa mas malawak na opposition dahil binibigyang diin niya ang democratic principles, free elections at ang ballot box bilang ultimate decider. Kaya malaking problema ang Iran, mukhang kinukuha na ng mga tao ang ilang lungsod na akala lang noon ay imposible ilang linggo lang ang nakalipas. Nagbigay rin si Trump ng mensahe ng suporta sa mga tao ng Iran. Dapat maramdaman ninyo ang halaga ng freedom. Walang katulad ang freedom. Matapang kayong tao, sayang ang nangyari sa bansa ninyo. Ang mga pahayag na ito, kahit kontrobersyal, ay nagpapakita ng international recognition sa bigat ng internal crisis ng Iran. Sa mga key cities ng Iran na nasa civilian control, ang economic, military at political foundations ng rehimen ay lahat nasa panganib. Ang pagkawala ng Tehran, Mashhad, Mahabad at Bandar Abbas ay halos kumakatawan sa total collapse ng Central Authority. Isang senaryo na sinasabi ng analysts na halos apocalyptic para sa Islamic Republic. Kung mapapanatili ng Crown Prince at local leaders ang order at coordination, may totoong chance na ang protest ay maging sustained movement na hamunin ang survival ng gobyerno ng Khamenei ng buo. Ang mga nagpoprotesta ay lumipat mula sa reactive demonstrations patungo sa strategic territorial control, pinipigilan ang mga daan, kinokontrol ang neighborhoods at pinoprotektahan ang civilians mula sa retaliatory forces. Ito ay nagpapakita ng antas ng organisasyon na higit pa sa traditional street protests. Interesting, may symbolic element din. Sinisira o sinusunog ang mga monuments ng dating military leaders at ang mga slogans na direktang sumasalungat sa Kamina at IRGC ay sinisigaw sa buong bansa. Malinaw ang mensahe. Hindi na natatakot ang tao sa estado at hindi na nag-uutos ang estado ng loyalty. Nasasaksihan natin ang turning point sa modern history ng Iran. Ang kombinasyon ng civilian leadership, defection sa security apparatus at international attention ay nagpapakita na ang rehimen ay hindi naganap na kontrolado. Ang malaking tanong ay kung kayang panatilihin ng movement ang momentum. Sa history, nagtagumpay ang regime crackdowns sa pagpigil ng protests. Pero sa pagkakataong ito, sa mahigit 150 na lungsod na nagre-revolt at mga key economic centers na nasakop, maaaring nauubos na ang options ng gobyerno. Ang mga kalye ng Iran ay nag-aapoy, literal at figurative. Ang Crown Prince ng protest ay tumataas, ang ERGC ay nahihirapan at ang hawak ni Khamenei ay naglalaho. Habang nanonood ang mundo, isang bagay ang malinaw. Maaaring hindi na makabawi ang Islamic Republic mula sa historic uprising na ito. Ang epekto nito ay lagpas sa Iran, sa strategic ports na nasakop,
lungsod na nasa civilian control at mga key military units na nag-defect o nagdadalawang isip na kumilos, ang kakayahan ng Islamic Republic na mag-project ng power sa rehiyon ay ngayon questionable. Ang mga karatig bansa, global markets at international observers ay binabantayan ng maingat na iintindihan na anumang malaking pagbabago sa Iran ay maaaring magdulot ng ripple effects sa buong Middle East at beyond.